Yes, sa ating Panginoon, sa ating ito, ang sinunod-lugay sa mga namin. Hindi pa kami pinapangalan ang salita ng Diyos sa mga meron ng mga saway. Meron ng mga pakalaran. At napakaganda kung ating susundin sapagkat narito tayo sa ating panambahan. Hindi tayo napunta rito para mamaskal. Hindi tayo napunta rito para meron ang ating gagawin. Sapagkat ang ating Panginoon ay buhay na Diyos, nakikita niyo ang ating ginagawa. At siya ay nakakaalam kung ano ang ating nasa puso. At ngayon ay maging mapagtanggap tayo. Ano naman yung para sa atin, ay ilanin natin sa atin. Sa ikatulong ko natin, huwag tayo mga turan sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, ibalangin mo ako ng Diyos ang magdagdag ng mensahe o araw sa makikita natin ng mga salita. At patuloy naman tayo sa mga ng Diyos sa pakikinig ng mga mensahe na handa sa atin sa umagang ito. Kaya tayo po lahat ay magsitayo. Sampo natin ang ating Biblia dito sa Romans chapter 8 verse 22 hanggang 25. Ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Romans 8, 23 and 25. Sabi na rin sa 23, at hindi lamang ngayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing buong ng Espiritu, sa makapilitugay tayo naman yung nagsisilbig din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagtuktok na iba't ang pagtubos sa ating katawan. Dapat kung magsisiglas tayo sa hindi natin nakikita, na magkagawin ang hinihintay natin ay pagpipigis. Tayo manalangin, pangalan tayo ni Bawal. Malangin na kilang Diyos na may migil at makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon na kami po'y mapadako sa pakikinig ng inyong mga salita, Ama. Salamat sa teksto na nabasa at humihiling Panginoon ng inspirasyon ng Banal na Espiritu Santo na siya ang inaasahan ng inyong mensahero sa umagang ito. Ikaw po ang magkaloob ng makalangit na talino, Ama. At hayaan kami na tagapakinig, Panginoon, pagkalooban ng bukas na puso't kaisipan, Panginoon, na siya ang aming inaasahan din na katugunan ng aming mga kahilingan bago kami pumunta rito, Panginoon, ng mga pagkapalang espiritual. Kaya, Ama, ihayag niyo po ang inyong salita sa umagang ito na mayroong kadalisayan na siyang magbigay sa amin ng paghamon, Panginoon. Maaaring pagsaway, pagtuwid, Panginoon, na siyang kagalakan namin upang kami man ay lumagos sa inyong dakilang harapan naman. Kaya sa inyong mga kamay namin, pagtatagubilin ng pagtatagumpay ng inyong kapahayagan ng inyong mga salita at anumang gawa ng Diablo, Ama, inyong pong itaboy. At hayaan ang bawat isa, Panginoon, ay may sentro namin ang pakikinig sa mga mahalagang salita na inyong ihayag sa umagang ito. Kaya sa inyong mga kamay din, Panginoon, aming pagtatagubilin ng inyong mensahero, Ama. Siya ay umasa rin sa inyong tulong, Panginoon. Espiritu Santo ang siyang mga siwa sa buong panahon ng aming pakikinig. Sa dakilang pangalan naming Panginoong Hesus, ito pa ang samot dalangin. Amen. Ito naman ang ating pag-aaralan ay maghintay sa Panginoon o waiting on God. Ang ibig sabihin ng waiting, sabi niya to remain in the state in which you expect or hope that something will happen soon. Ibig sabihin na maghintay. Alam mo yung salitang maghintay, parang sa ating mga tao, parang ayaw natin ito. Diba? Yung maghintay. Pero yung salitang ito, makikita pa lang natin, nasa tiyan pa lang ang tao, makita natin na hindi na siya makapaghintay. Ayaw niya na yung salitang maghintay. Alam mo si Esau at si Jacob, diba? Si Jacob hindi siya makapaghintay. Namauna si Esau na kanyang kapatid nalalabas at yan na, sa tiyan ng kanyang nanay, di ba? Kaya sa tiyan pa lang, yung paghihintay, parang ayaw na ng tao. Maging pag
pagsilang pa lang ng sanggol ng isang bata, makikita natin na hindi pa rin siya, makikita rin sa kanya yung ayaw niya maghihintay. Diba, pagka nagutom yung bata, iiyak agad, di ba? Iiyak agad. Ay, pagka hindi mo pinibigay yung kanyang kailangan, o yung kanyang bebe, iiyak siya ng iiyak. Pero pag binigay mo, ipigil na siya. Ibig sabihin, gusto niya nagmamadali, no? Ayaw niya nang maghihintay. Kaya nga yung buhay natin, tayo mga tao, minsan, kailangan din natin itong maghintay. Sa pang-araw-araw natin buhay, makikita natin ang mga bagay na yan. Kung tayo ay laging lumalabas ng bahay, sasakay tayo sa mga sasakyan, hindi kailangan pagkalabas mo, masakay ka na agad. Hindi naman gano'n, di ba? Kailangan maghintay ng sasakyan daraan. O minsan, sa mga station ka, kailangan mong pumila, di ba? Hindi yung pagpunta mo doon, parang kasi ikaw ang gano'n yun, ayaw mong maghintay, di ba? Maraming magagalit sa iyo. Kaya yung paghintay, minsan, kailangan din natin gawin ito sa ating mga buhay. Minsan, yung paghihintay din ito, minsan sa mga nais mag-asawa, di ba? Kung tanda na sila, gusto nila mag-asawa, napakahaba ng panahon, kung yung paghihintay, gusto nila mag-asawa na, pero hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating, di ba? Kailangan pa rin maghintay. Sa pagdating ng kalooban ng Diyos bakit tayo maghintay? Maaaring yung mag-asawa, matagal na silang mag-asawa, wala pa rin silang anak, di ba? Laging naghihintay, kailan kaya kami magkakaanak? Napakhabang panahon na aming paghihintay, pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin. Patuloy pa rin ang paghihintay. Kung maghihintay sa mga walang trabaho, nandun pa rin ang kanilang paghihintay, magkaroon na sila ng magandang trabaho, na magandang kita, pero hanggang ngayon, hindi pa rin pinipili ng Panginoon. Nandun pa rin ang paghihintay. Kung yung paghihintay sa Panginoon, hindi ganun kasimpleng maghintay sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos, hindi natin siya nakikita, di ba? Hindi man siya makipag-usap sa atin ng mukhaan. Kaya napakahirap maghintay sa ating Panginoon. Lalo sa mga bagay na gusto natin mangyari sa ating buhay, minsan ay hindi tayo, di ba? Pero sa ating pag-aaralan sa umagang ito, napakahalaga ng waiting, ng paghihintay. Sapagkat kung wala ito sa atin, sabi nga yung hindi mo kapaghintay, maaaring mainit, hindi makatagal, diba? Hindi maganda yung nangyayari. Kaya wala natin pag-aaralan, maghintay sa Panginoon at maging masunurin. Alam ko na sa puso ng mga anak ng Diyos, o yung mga pastor, na makita nila yung kanilang pinangungunahan na lumalago, di ba? Tumatatag sa kanilang pananampalataya. Makita nilang sumusunod sa kanilang mga itinuturo, sa kanilang ipinapangaral dito sa likuran ng pulpito. Pero minsan hanggang sa naghihintay pa rin sila na makita yung mga bagay na nais nilang makita sa kanilang buka ng kanilang mga pangangaral. Umaaring ng ministro ng Diyos na nangangaral ng salita ng Diyos sa kanilang mga pinapangaral na nais nilang tumanggap sila sa Panginoon. Pero nasa ngayon sila naghihintay, di ba? Nais nila na yung kanilang mga pinapangaralan tatanggap din sa Panginoon. Umaaring tayo mga magulang sa ating mga anak. Minsan, may iniisip din tayo na mangyari sa kanila, sa ating mga anak, na sila ay tatanggap sa ating Panginoon. Pero hindi naman kailangan gamitin niya, sabi nga, yung kamay na bakal para lang sila sumunod sa ating Panginoon. O gamitin natin yung persahan, di ba? Kailangan pa rin doon maghintay tayo. Sapagkat alam natin yung plano ng Diyos sa bawat isa. Kung ano yung nakabubuti.
Kaya nga, ang maghintay sa Panginoon, kailangan maging masunurin. Yun yung mapakahirap. Sabi nga ng isang pastor, o isang ministro ng Panginoon, o isang maging magulang, na yung kanilang nais makita sa kanilang sa mga anak nila na sila ay magiging mature na sa kanilang mga pag-uugali o yung kanilang mga anak na maliliit pa, maging maayos na yung kanilang pagsunod. Pero minsan hindi pa rin nakikita yung mga bagay na yan. Pero kailangan natin magtiis mga minamahal. Kaya habang tayo naghihintay, kailangan natin yung pag-ingatan kung ano yung ating buhay bilang halimbawa ng pagsunod. Ito yung mahalaga mga minamahal. Nang habang tayo naghihintay, kailangan natin mamamahal bilang halimbawa ng pagsunod sa mga nakakakita sa atin. Halimbawa sa mga pastor, di ba? Sila nangangaral ng salita ng Diyos, pero kung hindi makita sa kanila yung halimbawa ng pagsunod o yung magandang ugali, paano natin makikita na sila ay o yung ating pinangalan ay susunod sa atin? Kung yung ating pagsunod ay hindi maganda, yung ating halimbawa, o maging sa mga ministro o sa mga anak ng Diyos na nagsasabi sila yung anak ng Diyos. Pero sila hindi naging halimbawa doon sa mga iba na nais nilang akayin sa ating Panginoon. Maaaring yung inaasahan natin, hindi hinihintay natin, hindi mangyayari. Kasi hindi tayo nagiging magandang halimbawa. Halimbawa rin sa mga magulang. Sinasabi natin sa ating mga anak, gawin mo ito, pero hindi naman makikita sa iyo. Halimbawa sa anak na o sa magulang na maglalasing, sabihin niya sa anak, huwag kang maglalasing. Pero yung tatay naman, naglalasing siya. Paano siya susundin ang kanyang anak? Siguro magandang halimbawa ang bagay na yun. Di ba hindi mga minamahal? Kaya paano natin makita yung ating mga mahal sa buhay, yung ating pinapangunahan, yung ating pinapangaralan, tatanggap sa ating Panginoon, kailangan makita mo sa ating sarili yung mga bagay na yun. Ito hindi para sa inyo yung mga salitang ito, hindi para lang sa akin eh. At ito naman sa mga isa sa atin, na kailangan tayo maging maingat. Sabi nga ng Panginoon tayo, asin at ilaw ng sanlibutan. At sabi nga pag ilaw ka, ikaw ang nakikita. Pag nariyan ka, ikaw yung asin at ilaw. Makikita sa iyo yung buhay ng ating Panginoon. So sabi niya sa 2 Peter 3 verse 14, kaya nga mga gamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpang kayo sa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan sa pamimili niya. Ngayon tayo naghihintay sa mga bagay na nais natin makitang mangyari, kailangan daw pagsikapan natin o pagsikapan ninyong masumpang kayo sa kapayapaan. Alam niyo, pagka makita sa atin yung walang kapayapaan, kunting lang, hindi na tayo payapa. Diba? Kunting problema lang. Hindi ka na magbalisa ka na agad. No? Hindi ka lang sinunod ng iyong anak. Sinunod ng iyong kapatid. O makita mo yung isang kapatid na pananampalataya, hindi magandang ginawa. Ibanalo ko reaction mo, di ba? Kaya kailangan masuntungan ko yung kapayapaan. Pag sinabing payapa, yung illustration ng kapayapaan, sabi nga yung nag-drawing ng kapayapaan. At yung may nag-drawing daw ng isang bata na nandito, nasa puno ng kahoy, di ba? Tapos malakas yung hangin. Kaya pa rin yung ibig na makawin. Magaman na malakas ang hangin at bago. Yun yung illustration ng kapayapaan. Pero kung sa atin kaya, may dumating na mga problema, mga pagsubok, payapa-apin kaya tayo na makikita sa atin na tayo hindi makakakitaan ng mga bagay na mga pagpapapisin sa kanila. Alam mo, maraming nakatingin sa atin eh. No? Lalo hindi ito mga bata. Lalo hindi sa mga matatanda.
tinitingnan nila tayo. Baka minsan, sabihin nila, siya din naman eh, di ba? Ganun din naman siya eh, di ba? Kapag sinasabi lang natin sa kanila, pero sa ating buhay, hindi nakikita ang bagay yun. Malabo natin siya makasunod. Pero kailangan, makita sa atin yung bagay na halimbawa para sila sumunod sa atin. Sabi nga yung walang bunis. Hindi ibig sabihin walang bunis yung wala kang amos, yung damit mo ay malinis. Nagdadamit ka nga ng mahaba. Buhok mo yung mahaba. No? May hindi yung pananamit. Pero yung buhay, sabi nga, masama yung ugali, di ba? Sabi nga yung ugali, pwedeng itago ito eh, di ba? Sa mga tao, pero sa bahay. Baka pag may pumunta sa ating bahay, tatago natin yung ating tuloy ng ugali, pero minsan, pagka hindi talaga, yun na talaga yung ugali mo, isang lalabas yan, mga minamahal. Kailangan wala tayong buwis. Wala tayong kapitasan. Hindi lang sa tao natin ito ginagawa, mga minamahal. Kasi sabi rito, walang kapitasan sa paninili niya. Sino ang tumitingin sa atin? Ang ating Diyos. Ang ating buhay na ito, ang Diyos ang nakakita. Saan man tayo naroon, alam ng Diyos ang ating buhay. Pero huwag kang mabalisa na maghintay. Sinabi din sa mga awit chapter 37 verse 7, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitinga sa Kanya. At huwag kang mabalisa dahil sa Kanya na tumagaw ng guminhawa sa Kanyang paglakad. Maghintay ng may pagtitiis. Alam mo, minsan ang tao, pag hindi siya makapaghintay, minsan gumagawa siya ng paraan. Diba, nakita yung kapitbahay niya, yung mayaman, nakasama niya sa trabaho, yung mayaman, yung kapatid niya, yung mayaman. Wala na yung kapayapaan sa kanya. No? Gusto niya rin mag-abroad. Nahigit siya, wala siyang kapayapaan kasi sa tingin niya, siya kahirap. Nauunahan siya, nauumusan siya ng kanyang mga kapatid. Hindi siya makapagintay para sa kanya, may bibigay sa kanya ng Panginoon. Hindi huwag tayo mabalisa, sabi nga yung bumigay ng hawa sa kanyang paglakad. Ano yung tama naman yung salita ng Panginoon eh? Na magpapaka tayo, yung mga hindi sinusunod sa Panginoon, parang sila pa yung mas maginhawang buhay, di ba? Kesa sa ikaw na sumusunod sa Panginoon, sabihin niya, sumusunod nga sa Panginoon, pero naman buhay nila, napakahirap sa kahit isang pa. Pero kung nasa Panginoon ka, kaya pa ka, mayroon isang kahigit isang pa ka, kaya pa ka. Pero nasa gumiginawa, pag kawal ng siya sa isang araw, walang kapayapaan sa kanya. Kaya sabi ng Hindua, huwag tayo magpayaman dito sa lupang ito kasi ang kailangan dito lang sa lupa yan eh. Kailangan maging mayaman tayo sa Panginoon. Maghintay tayo sa Panginoon at tayo maging masunurin. Sapagkat ang Diyos ating mamingintay siya eh. Hindi natin alam kung kailan sa babalik. Pero ang Diyos wala siyang naghintay sa ating mga minamahal. Ilang taon na kayo bago tumanggap sa Panginoon? Diba? Napaka-maaring si Loipat nung tumanggap sa Panginoon. Nasa 50s na siya. Napakahabang panahon ang tinitay ng Panginoon para maligtas si Loipat. Diba? Ang bawat isa sa atin, pinagtikisan ng Panginoon naghintay. Diba? Bagaman tayo hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang Diyos, kapag tiis yan, di ba? Pinagtitiisan niya tayo para tayo maligtas. Dinadala na tayo ng mga sumo ng Diyos, pinapangalaman ng salita ng Diyos. Minsan, tinataguan,
Maaaring dinilipa, sabi nga eh, pinagsasalitaan ng masasama. Pinagtiisan tayo ng Panginoon. Diba? Amen. Hindi lang yung tumutupo sa atin na nagtitiis eh, kasi yung pag-ibig ng Diyos na po sa kanilang puso para magtiis sa bawat isa. Para maligtas. Kaya una sa lahat ang Diyos ang nagtitiis. Sabi nga, kung ginawa mo ito sa isang tao, ginawa mo sa Panginoon. Kaya kung nagtiis ka sa isang kaluluwa, unang Diyos ang nagtitiis sa kanya eh. Maraming sa kanyang palumuha, sa kanyang ugali, sa kanyang inaasal, sa mga nangangaral sa salita ng Diyos, nagtitiis sa ating Panginoon. Pero nung tayo maligtas mula sa buhay ng kasalanan, kailangan yung pagtitiis na sa atin. Kasi yung bunga ng kaligtasan, diba sabi sa ating teksto, na meron tayong bunga ng Espiritu at tayo nagsisihigit, no? Sa paghihintay, ng pagkukup sa ating katawan. Ang bilang ng sa mundong ito, hindi ito pananggalan lamang ito eh. At ito yung matatapos. Kaya kailangan natin magtiis sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kailangan natin maghintay at maging masunod. Alam mo si Abraham, halimbawa siya ng paghihintay eh. Nung kinausap siya ng ating Panginoon, magiging tatay ka na. Kasi walang anak si Abraham at saka si Sarah. Sabi ng Panginoon sa kanya, isang araw, magkakaroon ka ng anak. 75 years old si Abraham nang kinausap siya ng Panginoon na pinangakuan siya ng anak. Alam niyo ilang taong naghintay si Abraham sa pangako ng ating Panginoon? 24 years. Matyaga sa naghintay sa pangako ng ating Panginoon. Ngayon ilang taon na tayo naghihintay doon sa ating inaasahang gagawin ng Panginoon. Maaaring sa ating mga pinapangaralan ng salita ng Diyos, sa ating mga mahal sa buhay. Humilang na ba tayong taon na pangaralan sila, ibahagi ang salita ng Diyos. At hindi tayo nagsasama, gaya ni Abraham, wala siyang sawa. Kung hindi siya nakalingkod sa pangako ng Diyos, ang araw ibigay sa kanya yung kanyang anak. Kung maaaring isang taon lamang, tumigil na tayo. Hindi tayo nakapaghintay. Kung maaaring tatanggap na sana yung pinapangaralan mo, tapos ikaw naman nagpagaling ka naman sa pananampalataya, di ba? Hindi sa tatanggap, hinihintay ng tatanggap, hindi ka sa tatanggap kasi ikaw naman kung magpahayag na salita ng Diyos sa kanya, hindi ka nagpatuloy, kaya wala ka nang aasahan. Kung maghintay tayo mga nanaman, kung isang taon na lang, dalawang taon tayo mga mahalo na magkabahagi ng salita ng Diyos walang bunga. Maghintay pa rin tayo mga nanaman sapagkat sabi nga doon sa ating devotion kanina, ang salita ng Diyos hindi babalik yan ng walang bunga. Sapagkat ang salita ng Diyos, once na nahasik yan sa puso ng isang tao, isang araw ubos po yan. Makikita natin na yung ating pagtitiis, hindi mawawalang kabuluhan. Hindi na umalang nagtiis. Walang magbahagi sa ating salita ng Diyos, maaaring hindi tayo makakilala, di ba? Hindi pinabanga yung salita ng Diyos, maaaring hindi natin nakita. Ang kagandahan ng iglesia ng ating Panginoon. At walang nagteka na puntahan tayo sa ating mga bahay. Sa aming bahay. Narito ang aking tatay sa pananampalataya, si Brother Ricky. At sa doon po kami nagkakilala. Hindi mahilig sa salita ng Diyos eh. Ako'y kumbaga nakikinig lang. Kasi sa alam ko sarili ko, matulog naman ako eh. Hindi naman ako mamatay tao. Sabi, matulog dito na. Pero paglalasing, nag-aawi ng asawa, mahilig sa bisyo. Pero ang salita ng Diyos ay parang talim. Pagka tinamaan ka, siyempre, sabi ang bato-bato sa langit, ang tamaan, sabi nga magsisi.
Kaya kung alam mo makasalanan ka, sa harapan ng Diyos. Ilang taon na nag-ihintayan ka sa iyo? No? At ilang taon pa kaya ang ipagtitiis ng Panginoon para sa atin na tayo hindi natanggap sa ating Panginoon. Yung ating mga anak, yung isan, parang naiinip tayo, di ba? Pero sabi nga, katulong natin ang bawat isa. No? Dapat makita rin sa atin yung mga bagay na yun. Concern tayo sa mga anak ng ating mga kapatid, di ba? Minsan nga natin, sabi nga, isa na lang, di ba? Kasi hindi natin alam yung panahon para sa ating mga anak na sila tatanggap sa Panginoon. Kaya tayo mga matatanda, kailangan maging halimbawa tayo sa kanila. Magandang ugali, di ba? No? Hindi na kita sabi na yung mga bagay na magtatayo sa kanila sa Panginoon. Kasi once na wala yung kalooban nila sa Panginoon, mahirap, di ba? Pero maganda, natandaan natin sila sa bahay ng Panginoon, sa panagbahan. Maririnig na ang salita ng Panginoon. Maghintay tayo, huwag tayo mainip. Sapagkat ang pangalan ng Diyos sa atin na ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Diba? Nakakagalak kung mayroong mga kapatid. Yung mga kapatid nila tumanggap sa Panginoon, nakakilala na. Pero yung iba, maaaring hindi pa, di ba? Pero kailangan pa rin natin magtiis, maghintay, kung hindi pa, ibalangin natin sa ating Panginoon. Magpasara na tayo na walang magiging bunga yung ating pagtitiis at paghihintay sa ating Panginoon. So gusto naman natin sa hindi, sabi nga, yung paghihintay sa Panginoon, yung ating buhay Kristiyano, may kailangan yung pagsunod. Sinabi sa John chapter 15 verse 7, sabi niya, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita kayo magsipanatili sa inyo, ay hihingin ninyo ang anumang inyong ibigay at gagawin sa inyo. Kaya sa buhay ng Kristiyano, kailangan manatili tayo sa ating Panginoon. Huwag tayo maniwala sa kanyang mga salita. Sapagkat sila yung ating pag-asa. Kaya naman ang ating hingin sa kanya, bibigyan yun. Kailangan maghintay lang tayo. No, hindi lahat ng ating hingin sa Panginoon, maaaring ibibigay niya sa oras na gusto natin. Kailangan natin magtulis at maghintay. Sinabi ni Pablo, kailangan yung pagtitiis natin, kailangan maging maayos ang lahat. No? Kasi baka naghihintay ka, hindi mo naman inaayos ang iyong buhay, inaasahan mo na gagamitin ka ng Panginoon, pero yung buhay mo naman, hindi ka naman inaayos. Kailangan maging maayos ang iyong buhay para talagang magamit ka ng ating Panginoon. Sabi ka na, sa ating pinag-aaralan, yung pagdurusa, nagdudulungan niya ng sabi yung qualities ng ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Yung paghihintay ay sa Biblia, hindi yung wala kang naranasin na mga trouble sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Kung mga walang pag-uusip, gaya nga ng mga patotoo kanina, nakakahapon na mayroong ginawa ang Diyos sa ating mga buhay. Ano, hindi ka magsasabing isang Kristiyano na wala kang naranasan pag-uusip. Kasi yung Kristiyano ngayon, hindi ka nakaranas sa pag-uusip, baka hindi ka Kristiyano. Maaaring Kristiyano ka lang sa puso, hindi pala sa puso. Alam mo, okay, maging tumanggap sa ating Panginoon, nakaranas din ako ng pag-uusip. Kahit sa trabaho, meron yan. Sabihin niya, bawal sa iyo yan. Bibigyan ka ng alak, di ba?
Sa di mga regalo ng alak yan, panahon ng Pasko. At pag Kristiyano ka, sabihin sa'yo, bawal sa'yo na, bakit may regalo kang ganyan? Yung hindi nila alam na Kristiyano ka, pero tagal, wala nang regalo alak. Pero pag may regalo man, nauunahan ako nakukuha na agad. Pero pagka napunta sa akin, pag-uwi ng bahay, may diretso sa nabubuhos lang sa kanal, o sa kung saan. Pero nung mag-iinom ako, sabi niya, matapon na daw ang bigas. Ano lang yung alak. Yun yung mag-iinom, di ba? Pero nakikita mo sa Panginoon, hindi mo na panghihinayang yung mga bagay na yun. At kahit yung mga kapatid natin, di ba? Na sa laman, naranasan ko nga ako sabihin, oh, praise the Lord. Father, nagkaroon ka pa parang pagkukot ka, di ba? Kasi dati, manghihinom tayo, siyempre, mga ibarkada, pag-uwi sa probinsya, siyempre, parang mayor, no? Parang isa, maraming pera, bibili ng alak. Ito ang sikat. Pero pag tumunod sa Panginoon, ginagawa yung buhay, pag-uwi mo, siyempre, magbabago sila. Napaka-kuripot mo na. Diba? Yung ba ang yung buhay ng Kristiyano, sabihin nga nung kapitan, sino pang nag-aakay sa Panginoon? Ano mo sa akin, babarilin ko siya. Kasi nawala yung pakinabang. Pakinabang sa atin, sa kanila, pagkat tayo magdalasin, siyempre, yung mga mag-iinom. Pero, parang wala tayo sa paningin ng mundo. Pero kailangan tayo makita sa atin yung buhay ng isang Kristiyano. Meron na bago sa atin. Pero kung wala o nagpag-uusig, tanongin natin ang ating mga sarili. Baka sa uso lang tayo Kristiyano. Sabi nga rin, the Lord is the part of process, learning, at yung relationship natin sa Kanya. Yung confident, kailangan doon na yan ng pag-iintay sa ating Panginoon. Confident na ba tayo mga minamahal? Tintiwanan na ba tayo sa Kanya? Yung sabi nga, discipline. Discipline na ba na tayo mga Kristiyano? Baka hindi pa. Kailangan palaging sasabihan, dito ka upo. No? Dapat hindi na Kailangan maging masunurin ka na kung ano yung tungkulin na tinawag sa inyo, Panginoon, ginagampanan mo ng maayos kasi Diyos yung ating pinaglilingkuran. Siguro kung tayo yung pinaglilingkuran natin, iisip natin yung reward. Iisip natin, bibigyan tayo ng regalo sa Pasko. Hindi mo maraming tao, susunod lang kasi mayroong regalo. Pero sa Diyos tayo sumunod. Kung natin gawin agad yung regalo, sabi nga, kung tinatanggap na natin yung ganti sa ating paglilingkod sa Panginoon, wala na tayo ganti sa pagdating ng Panginoon. Kaya kailangan natin maging discipline. Sa lahat ng bagay, maging disiplinado tayo. Nung dito, lagi tayo nag-iunahan. Hindi pa tapos yung service. Ang yung ginagawa natin. Basta makinig tayo, ilang minuto lang yung preaching, tutulungan pa natin. Yung mag-praise the Lord gawin, wala man lang, di ba? Pagka na-bless ka sa ibang praise the Lord. Hindi naman masamahin kasi Panginoon yung ating pinapraise kasi wala mga pagpapala tayo natatanong. Yung lagi tayong umaasa, hindi tayo nawawala ng pag-asa sa Panginoon. Kung tayo hindi naramdaman, umaasa tayo, pagkagaling ng Panginoon, mga dumadalangin. Wala yung magkalumihanan sa atin. Ano pa yung active, yung masipag. Hindi yung sa araw ng linggo, present.
Minsan, yung hapon na lang, wala pa sa hapon. Diba? Ang iba na lang kung may magandang rason, di ba? Pero sabi ng Biblia, kailangan magpapatuloy tayo. No? Kailangan masipag tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi na tayo inutusan. Kailangan natin yung pag may Bible study, naroon tayo. May mga kabataan na ginagamit ng Panginoon, wala na. Ito pala sa abroad. Hindi naman kaya mga kabataan ng gagamitin ng ating Panginoon. Bigyan natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabi nga yung continual, mapagpatuloy. Kung naman hindi tayo makikita, tumatayo, hindi tayo makikita ng mga ngaral, maganda naman ng ating boses, pero napapatuloy tayo, umuupo tayo ng tahimik, no? Hindi tayo maingay, nakikinig tayo ng maayos. Sa Panginoon natin yung ginagawa. Parte yan ang pagsunod sa ating Panginoon sa paghihintay natin sa Kanya. Kaya nga lahat ng desisyon sa ating buhay, kailangan pagtiwalaan natin ng Panginoon. I-obey natin kung ano yung kalooban niya sa ating buhay, kung ano man yung dumarating sa buhay natin, kailangan ang Diyos pa rin ang kailangan ating inaasahan na siyang tutulog sa atin. Sabi na maghintay sa Panginoon at magtiwala ng buong puso. Sabi niya sa 1:7, siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tinitiwala sa Panginoon. Kailangan matatag, no? Tinitiwala sa Panginoon. Yun sa ating, sabi nga, yung mga masasamang balita. Kaya isa pag nanood ka ng TV, wala namang mapapanood na maganda eh. Diba? Puro na lang masamang balita. Ito nga, wala kaming TV sa bahay. Kasi kung may TV ka sa bahay, dahil ito yung atensyon mo. Imbis na kayong pamilya, kain kayo sabay-sabay, pag may TV kayo, may iba kakain o nakaharap. Diba? Hindi may panalangin yung pagkain, hindi makakain ng sabay-sabay o makapanalangin. Kaya makapag-devotion na sabay-sabay kasi meron pang panonoodin, nagmamadali. Kaya kailangan yung mga masasamang balita na yan ay hindi maka-apekto sa ating pananampalataya. Sabi ang mundo ito, sabi nga ay kakaroon ng bagyo, sabi nga ay halos sa mga balita na ating naririnig, maraming mamamatay. Pero huwag magawin natin yung ating puso. Sabi nga, maging matatag tayo. Yung mga pagsubok na darating sa atin, kailangan natin ng ating Panginoon. Kailangan ng ating buhay, ipilin natin, sabihan yung pinaka-best, sabihan sa harapan ng ating Panginoon. Kasi hindi natin alam yung bukas. Kailangan maging, sabi nga, huwag tayo makalabas sa sabihan ng tao. Kasi yung iba, ang pinag-iingatan nila, yung sasabihin ng tao sa kanila, pero yung sasabihin ng Diyos, hindi din pinag-iingatan. Isan, iingatan mo yung anak mo, na maayos sa kanyang buhay. Kahit yung buhay mo mapahamak para lang sa anak mo, hindi, kailangan, kahit yung buhay mo, iingatan mo rin. No? Kung ano yung mali na ginawa niya, kailangan, yung ating ikonsente. Kasi pag pinagtatanggol pa natin yung mali, baka sabihin ng anak natin, tama yung mali ng ginagawa. Kaya pagkalas natin mali yung ating anak, kinukorek ng mga kapatid, pasalamat tayo. Diba? Hindi yung nasama yung loob natin sa kanila. Dapat hindi. Diba? Kaya dapat yung makita, yung ating buhay ayos sa Panginoon. No, hindi tayo pinagkikisuran, hindi tayo nagiging handa para yung ating inaasahan na hinihintay natin ay nangyayari sa panahon na ipinangga ng Diyos para sa kanila. Kailangan ng conviction.
Meron sa atin mga minamahal. Pagkat kung wala yung mga bagay na yun, kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Diyos ang laging nagtuturo sa atin kung ano yung nararapat natin gawin. No? Maganda yung ating pinag-aralan, no? Na talagang maging living sacrifice tayo sa harapan ng ating Panginoon. At hindi tayo makalaya sa kanyang pagbabalik. Sabi nga sa Panginoon, maghintay sa Panginoon upang makamit ang gantimpala. Dito sa Hebrews chapter 10, verse 35 hanggang 37, sabi nga rito, huwag na rin yung itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Alam mo, kung tayo lubos magtitiwala sa Panginoon, meron palang gantimpala. Hindi lang sa buhay na ito eh. Kaya kung naghintay ka ng batagal, kung gusto mong mag-asawa, naghintay ka sa ibibigay sa iyo ng Diyos. Maganda pala yung ibibigay sa iyo. Kasi dun sa nagmadali ka, habol na sa panahon. Naging asawa mo pala, hindi ka rin magsain, hindi na nag-iis ng bahay. Hindi mo na kayo, pipigil pa rin yun, mga minamahal. Kaya hintayin mo yung para sa iyo, no? Matuloy tayo maghintay. Magtiwala tayo sa Panginoon sa dakilang gantimpala. Kahit sa buhay nito, may dakilang gantimpala ng Diyos eh. Diba? Sa pagtitiis natin, diba? Nagtiis tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung ating mga anak, diba? Kita natin sila sinusunod gantimpala na yun eh. Hindi mananggaling yung kanilang buhay. Nagmamahal sa ating Panginoon. Siya takilang gantimpala na yun dito sa buhay na ito. Sabi ba niya sa 36 sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Kasama pa rin dito yung pagtitiis. Yung mga gawin ang kalooban ng Diyos. Pero kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi tayo tatanggap ng pangako ng minamahal. Sapagkat yung mga masunong rin lang tatanggap ng pangako ng ating Panginoon. Sabi niya sa 37, sapagkat sa madaling panahon siya ay pumaparito at darating at hindi magluluwa. Alam mo yung Diyos hindi niya sinungaling. Sabi niya madaling pumaparito. Alam mo yung isang araw daw sa Panginoon, 1,000 taon sa atin. Eh maaaring yung 1 segundo sa Panginoon, maaaring ilang taong buhay na natin yun. Kaya ilang araw lang sa Panginoon ng mundo ito. Kung sinabi ng Panginoon ng isang araw, 1,000 taon, maaaring 6 days pa lang sa Panginoon ng mundo ito. Kaya umasa tayo na ang Diyos ay babalik. Kung tayo hindi maging kasunurin sa kanyang kalooban, sayang yan, pupunta natin dito, bibihis tayo. Ibising ng maaga. No? Bulsa natin, kasama na yan eh. Pero hindi tayo naging natapat sa Panginoon. Tayo pala yung nag-iwan. May ticket ka. Pero yung ticket mo pala, yung ticket, hindi ka makapasok. Kaya magtiis tayo ng minamahal. Kailangan natin ang ating Panginoon. Sabi ko na, ngunit ang aking likod na matiid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umuro ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Mabubuhay tayo sa pananampalataya. Eh, gusto lang Diyos sa atin eh. Umaasa tayo sa hindi natin nakikita. Yun yung ating text eh. Inaasama natin na yung sinampalatayanan natin ayon kay Pablo ay makakagagawa sa atin. Makapag-iingat sa ating pananampalataya. Kaya ngayon pananampalataya, ito yung mahalaga na ating tinataglay. Ito yung papatay natin sa lahat ng suligi ng masama, sabi ng Biblia. At ito yung nakalulugod sa ating Panginoon. Nananampalataya ka sa ating Panginoon. Naniniwala ka sa kanyang mga pangako. Ito yung nakalulugod sa ating Panginoon. At kung tayo umuro, sabi ng Panginoon,
Hindi ka hindi. Sabi niya, hindi kalulugdan ang aking kaluluwa. Kaya ayaw ng Panginoon yung umuulog sa lakad. Nasabihan ka lang na mahaba ng pagka mo, mahaba ng buhok mo, umuulog ka na. Ibalik ka lang ulit sa dati. Sulit ka lang ulit. Hindi wala na. Yun, maganda ka na. Isabihin ko sa'yo. Hindi gawin yung dati na low shock ka. Ngayon, maganda mo na. Sexy mo pa. No? Kung tayo umurong sa laban, maaaring sasabihin yung mga bagay na salitang ganyan. Pero, pagpasok dito, lalabas doon. Sabay meeting. Diba? Hindi yung pasok dito, isipin mo, sisimangot ka. Eh, nasira ang araw mo. Imbis na maganda yung araw mo, nasira pa. Kaya yung pangako ng Panginoon, pangawakan natin mga minamahal. Naghintay tayo sa Panginoon at mayroong ganting pala. Kaya sa umagang ito, alam natin na sapat ang biyaya ng Panginoon. Alam mo pang ng Panginoon pangangailangan natin at siya ang nakababatid kung anong kailangan natin sa umagang ito. Tayo po kahapon ay magsitayo. Ito ay may sinalin na pag-aralan.